Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa naging pahayag po ni Navotas Congressman Toby Chanco po, mga kabida. Patungkol ho kay Vice President Sara Duterte, po. Sinabi kasi ng mga kabida na si Vice President Sara Duterte ay 1,000,000% po, ay hindi po ito kayang maareglo po, mga kabida. Ito po ay kanya sinabi, mga kabida, para dun ho sa mga politiko na meron pong mga kasalanan po. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong article po ng Ang Balita ngayon, kasi umani po ito ng samot-saring reaction po, mga kabida. Umani ng matinding reaksyon sa social media ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco kaugnay kay Vice President Sara Duterte matapos niyang igiit na hindi umano kayang ariglohin ng ilang politiko ang vice presidente sakaling maupo ito sa mas mataas na posisyon. Ang ibig sabihin po niya dito, mga kabida, kung sakali man po maging Pangulo po ng Pilipinas, po. Okay? Ito kung si VP Sara, mga kabida. Sa isang panayam na ibinahagi ng mga news outlet, diretsahan ang sinabi ni Tiangco. Ito yung sinabi po ni Congressman Tiangco po, Ang sinabi ko lang, si Sara Duterte, 1,000,000% hindi nila maaareglo. Ipinaliwanag pa niya ang kanyang punto sa konteksto ng politika at pananagutan. Okay? So, kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000%? Hindi mo maaareglo, di ba? Bagamat nilinaw ni Tiangco na hindi niya hinuhusgahan ang ibang mga kandidato, binigyang diin niya ang kanyang paniniwala tungkol kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko hinuhusgahan ang ilang kandidato. Ang sinabi ko lang ito, si Sara Duterte hindi nila maaareglo. Alam ko yon at alam nila yon. Ayon. So, ano sa tingin nyo, mga kabida? Kaya bang areglohin po ng mga politiko na may kasalanan po sa mga Pilipino, mga kabida? Ito kung si Vice President Sara Duterte, sa palagay ko lang po, hindi po nila kaya po, mga kabida, kami mga taga Davao po, kilalang kilala po namin ang ugali po ng Vice Presidente, mga kabida. Pag sinabi yan, mga kabida, na puti, puti talaga yan, hindi pwedeng maging itim. Okay? Kung yun yung desisyon niya, mga kabida, na ito po ang mangyayari po ngayon, yan talaga ang mangyayari po. Hindi po pwede na iba po ang mangyayari, mga kabida. Ganun po, stick to one talaga yan. Hindi po katulad po ng ibang mga politiko po, kung magdesisyon po, mga kabida, papalit-palit po, Ngayon, iba yung desisyon po niya. Pagdating ng panahon, iba na naman po yung desisyon po niya, mga kabida. Diba? Magkasulungat pang iba. Itong si Sara Duterte, kung ano po yung desisyon niya ngayon, talagang yun na talaga yung desisyon po niya, mga kabida. Kaya nga, naniniwala po ako, at tama yung sinabi po ni Congressman Chanco, hindi nila kayang maareglo po, si Sara Duterte. Kung 1,000,000 man po yung tansya po ni Toby Chanco, sa akin po, 5,000,000%. Okay? Si Sara Duterte, mga kabida, hindi po nila kayang arigluhin. Kaya nga, yung mga politiko na nakakakilala po kay Vice President Sara Duterte na gumawa po ng kasalanan po, mga kabida, sa mga Pilipino, yung mga nagnakaw po ng pera po ng bayan, alam po nila, mga kabida, kung sakali man po mananalo itong si Sara at maupong Pangulo po ng Pilipinas, patay kang bata ka, mga kabida. Alam po nila yon. Okay? Alam po ng mga politiko yon na dati malapit po kay Sara Duterte, Okay? Na meron po silang kalalagyan po, mga kabida, po. Kaya nga itong mga politikong ito, sa ayot sa gusto po nila, mga kabida, ginagawa talaga nila yung lahat para hindi lang po matuloy yung pagtakbo po, mga kabida, ni Sara Duterte. Yung mga nasa kamera, yung mga nagsusulong ng kanyang impeachment po, malamang. Okay? Malamang. Baka sila yung mga politiko po na tinutukoy po ni Congressman Chanco po, mga kabida. Okay? Ayaw na ayaw po nilang maging Pangulo yan, Ito kung si Sara Duterte.
Kaya nga, dapat magdasal na po sila mga kabida, ano? Sa peak po ngayon ni Sara Duterte na parang siya yung, kumbaga, apple of the eye po ng mga Pilipino, ano, mga kabida. At siya po na mananalo ito bilang Pangulo po ng Pilipinas kung wala lang pong hadlang po, ano, sa kanya. Kasi ang tanging hadlang talaga sa kanya, mga kabida, itong impeachment po, ano. Okay? Pero naniniwala po ako, ano, na hindi talaga ito makakalusot. Okay? Kung makakalusot man po ito sa Senado, okay, naniniwala ako mga kabida na hindi po makakakuha po ng boto para makonvict ito kong si Vice President Sara Duterte. Ano? Gaya na sinabi ko po, sa lahat ng aspeto po mga kabida, kung makakarating man po sa Senado itong impeachment complaints against the Vice President, ano, mga kabida, mananalo po. Ma-acquit po yan, ano, si Sara Duterte, mga kabida. Okay? So, uulitin ko po, yung mga politiko na meron pong kasalanan po, ano, mga kabida, naalala po ninyo yung sinabi po ng Vice Presidente, ano, kahit na po, binabalahura po, mga kabida, ng ilang mga politiko, yung pamilya po ni Sara Duterte o mismo si Sara Duterte, okay, tinitake po niya yon na personal, mga kabida. Pero, yung pagnanakaw, yung pang-aabuso po, mga kabida, sa kanilang kapangyarihan po, mga kabida, hindi po maaring ititake ni Sara Duterte yon na personal. Alright? Dahil ito po ay kasalanan po, mga kabida, hindi po kay Sara Duterte, kundi kasalanan po yon, okay, mga kabida, ng mga politiko sa taong bayan. So, kailangan daw na managot itong mga taong ito, ano? Okay? Hindi po pwedeng pababayaan po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte ito, ano? Kung sakali man po, siya po ay pala rin po, mga kabida, maging Pangulo po ng Pilipinas. Alright? Kaya nga siguro yung iba po kinakabahan na po, ano, mga kabida. Okay, nagdadalawang isip na po kung susuporta ba kami dito sa impeachment o hindi, ano? Kasi palapit na po yung 2028 eh. Okay, at habang gumugulong po ang araw po, mga kabida, mas lalong lumakas ito hong si Sara Duterte, ano? Okay, tingnan niyo yung magkasunod po na survey po, mga kabida, ano? Pulse Asia at SWS. 'Di ba? Halos magkapareho po yung ratings po nila, no, mga kabida, kay Sara Duterte. Okay? Mas tumindi po yung tiwala po ng taong bayan po, ano, kay Vice President Sara Duterte ngayon, mga kabida, after she declared, ano, na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Pinoproject kasi nila, mga kabida, itong si Sara, no, na yung taong hinahanap po nila na makakatulong po, mga kabida, para maihahon po, ano, ang mga Pilipino mula sa kasalukuyang kinakaharap na crisis ngayon. Hindi lang po yung issue po ng gasolina, no, kung saan po ang presyo po ay lumobo po, ano, mga kabida, kundi itong issue po ng korupsyon. Okay, dito ho tayo bumagsak po, ano? Dito bumagsak po ang Pilipinas, mga kabida, sa issue po ng korupsyon. Kasi ang mga politiko, ang mga opisyal po ng gobyerno ay tila walang takot na po, ano? Na magnakaw po, ano? Kaya nga walang kapatawaran po ito kay Sara Duterte, mga kabida, ano? Ito hong pagnanakaw, ito hong korupsyon. Kaya nga yung statement po ng Vice Presidente patungkol ho, mga kabida, sa korupsyon at saka pang-aabuso, babala po yun. Okay, tandaan nyo, babala po yun, mga kabida, para sa mga politiko na wala hong ginawa po, mga kabida, kundi pagsamantalahan po ang kahinaan po ng taong bayan. Pagsamantalahan po ang pera po ng taong bayan, mga kabida. Ngayon, sa inyo po, mga kabida, naniniwala ho ba kayo dito sa sinabi po, ano, ni Congressman Toby Chanco po, ano, na hindi po kayang ariglohin po ito kung si Vice President Sara Duterte 1,000,000%. Okay? Sa akin, sinabi ko na sa inyo, ano, na hindi po talaga kayang ariglohin. Sa akin po, 5,000,000% po, ano, mga kabida. Okay? Diba? Kasi po, yun nga eh.
Walang kapatawaran po. Yung ginawa ng mga politiko, nagnakaw ng pera po ng taong bayan, na parang hindi po natatakot. Kasi parang naging systemic na po yung pagnanakaw po dito sa Pilipinas, mga kabida. Kaya nga sabi po ng Vice Presidente, kung meron man po silang ginawa po sa akin at saka sa aking pamilya, tinitake ko po yun as personal, Pero yung pagnanakaw po mga kabida, yung pang-aabuso po sa kanilang kapangyarihan, ay walang kapatawaran po yun, Okay? Kailangan po ng pananagutan yun. Accountability po, mga kabida. Kung wala man pong pananagutan po, dun sa mga sangkot ng mga politiko, sa kasalukuyang administrasyon, most probably, kung sakali man po, maupong bilang Pangulo po ng Pilipinas, ito hong si Sara Duterte, tsak po mga kabida, na meron pong kalalagyan po ito hong mga politikong ito. Okay? Kung matindi man po yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung kinakatakutan man po yon mga kabida ng mga politiko, mas lalong matatakot po sila, dito ko kay Sara Duterte, mga kabida. Okay? Si Sara Duterte, meron na pong napatunayan po, meron na pong sinuntok. Okay? Babae po yan, mga kabida. Diba? So, yun. Influence-wise, mas matindi po, ito kong si Sara. Tingnan yung nangyari po kay Bebot Alvarez po, kinudita po mga kabida sa Kongreso po, Si Alan Peter Cayetano po, ano nangyari po? Kinudita din, sa Kongreso, sa House of Representatives. At ang itinuturo po na nasa likod po doon, mga kabida, ito kung si Sara Duterte, ganun po siya katindi, ganun po siya ka-influential po, mga kabida. Okay? Yung mga politiko po ngayon, na nananahimik lang po yan, mga kabida, actually, nagmamasid po yan. Pinag-aralan po nila, yung galaw po ni Sara Duterte, Okay? Kaya nga hindi yan sila lumalantad. Kasi pagdating po ng panahon na kung nakikita po nila mga kabida na parang pabagsak na po, okay, at palubog na po yung barko na sinasakyan po nila, mga kabida, itatalon yan. Pupunta yan doon sa barko po ni Sara Duterte, mga kabida. Okay? Take my word. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.